kasi yung pati Ayan, namin, ang ito po dami-dami. yung ano, binuhat namin mula doon sa kabilang boarding Damit house. sapatos. Ang laman nito ay damit, shoes, at iba pa. Ito ay ano, yung mga, hindi to lahat ukay-ukay. Ano siya, mga tinda yan ng pamangkin ko na pinilian niya para iuwi sa Pilipinas para sa pamilya namin. Para sa ano, para sa lahat doon. Kung sino man ang nandoon. Siyempre sa anak ko na rin. Kasi kailangan ng mga shoes. Itong mga shoes hindi siya ukay-ukay talaga. Ano to siya? Galing siya sa tawag nito sa mall. Sa mall to galing na pinupull out na hindi nabenta. Kaya binili ng mga pamangkin ko na mura na lang. Kaya yon ang dami niyang mga shoes. Ayan, kung ano-ano pa yung binili niya. Ayan, puro bago talaga yan yung mga ano. Yung, pati yung mga damit, may mga luma din naman na okay na hado na siya. Pero yung iba niyan mga bago pa talaga. Oo. Ayan, sobrang hirap talaga as in, kaya natamaan ako, sobrang sakit ng buong katawan ko pagkatapos niyan sa sobrang pagod. Diyos ko, hindi talaga sobrang bigat kasi hagdan yung binabaan namin yan. Mula noon sa kabilang bahay, kabilang boarding house niya na ginawa niyang bodega na mga damit. Ayan. Kaya punong-puno na kasi doon. Kaya kailangan na mag-dispatch siya. Kasi lilipat na naman siya ng ibang, kukuha siya ng ibang boarding house para sa tulugan nila. Ayan. At sa yung boarding house na ayon, iiwan nila para doon din nila sa parang opisina nila para sa negosyo nila. Ayan, mahirap din kasi. Mahirap talaga. Nakakapagod. Napil ko yung yung pamangkin ko dyan, may pa siya may ubo. May siya may ubo na bigas. Pati ako ngayon hawaan na rin. Ang hirap talaga, mahirap pero laban pa rin. Para sa pamilya. Para sa pamilya sa Pilipinas nga naiwan. Ayan, mga bago pa talaga yan. Para doon sa mga pamangkin ko, sa anak namin, ayan. Sa mga kapatid ko, siyempre sa mama ko, ayan, mga bago pa talaga. Mga bago pa siya na shoes. Mga original na shoes pa yan. May mga tatak na mga shoes. Ayan, pagdating nun sa Pilipinas, alam mong tuwang-tuwa yung mga tao doon. Pero yung pagod, Diyos ko, hindi ko ma-explain talaga. Wala pa akong kainin, wala akong tanghalian. Gabi na ako nung umuwi ako sa burning house, sa bahay namin dito, sa trabaho ko. Yun. Saka lang ako nakakain, bumili ako ng pagkain. Ayun, pagka kinabukasan, bagsak yung katawan ko sa ubo, sipon. Iwan ko talaga, Diyos ko. Pero thankful na rin kasi may mga blessing pa rin na dumating sa buhay namin kahit nakakapagod, diba? Kahit ganun. Kaunting kasayahan lang kasi sa pamilya natin. Na naiwan sa Pilipinas. Kasi akala nila kasi madali lang dito sa mag-bags, madali lang maganito ganyan dito sa ibang bansa. Hindi nila alam yung pagod. Yung pagod. Ayan, hindi mo ma-explain. Gusto mo na mo surrender pero kailangan talagang lumaban para lahat masaya. Ayan, hindi na yan nakasya sa isang malaking box, sa jumbo box. So, puti na lang may yung may isang box na large yung pamangkin ko. Ayan, nag-box kami ulit. Pero muntik na hindi pa rin nakasya. Pero yun, pinagkakasya talaga namin. Ang hirap, pero okay lang. At least, maraming masayahan yan pagdating sa Pilipinas. Oo, ganun lang talaga. Kaunting lang yan kaunting kaligayahan lang nila doon. Oo. Kahit pa yung basta galing sa puso yan. Oo. Ayoko sana mag-box, kaso nga lang
sabi ng pamangkin ko, tulungan ko siya mag-box na. Tapos, yung mga box na iyon, yung mga ano na yan, sa kanya talaga yan, lahat mga parinda na yan, na hindi na niya ibenta. Kasi iba na naman yung ibibenta na. Kaya, ibigay namin yan sa aming buong pamilya. Ayan, ang hirap talaga, ang hirap. Kaya hindi tawag nito yung pamangkin ko, hindi gagaling-galing kasi kaunting tulog lang daw, gising na naman, magtitinda na naman siya. Mas mahirap kasi yung trabaho niya kaysa akin kasi mas pinili niya yung ganyan. Mas pinili niyang magtrabaho sa labas kaysa magtrabaho sa bahay kasi mas maraming sa totoo lang, mas maraming pera sa labas. Oo. Kaso nga lang, nakakapagod talaga. Kailangan mo talagang kumayod ng doble-doble para yun na nga, para doble din yung kita mo. Oo. Sa akin kasi gusto ko nang magpahinga. Mahirap na kasi pag tumatanda na. Ayun na nga guys, masama pa rin pakiramdam ko hanggang ngayon. Pero okay lang, hindi naman masama na masaya ako sa ginagawa namin. Pero yun nga, masakit lang sa kabuong katawan. Yun lang nga lang. Pero happy lang. 'Di ba? Para sa pamilya, go lang, push lang. Ganun lang yun. Basta sa pamilya, walang ibang gagawin kung hindi magtiis. Dahil sa pamilya lang tayo muhugot din ng lakas. Sa pamilya rin tayo nagiging mapafeel mo yung saya. Totoong pagmamahal. Ayan. Kahit nandun na yung mga minsan mga sama ng loob, ganyan, pero wala. Pamilya is pamilya. Family is family. Oo. Ganun lang talaga. Basta happy ang lahat, push lang. Ayan. Nagmamagaling ako mag-tape niyan pero hindi ko naman talaga na yan. Iba yan eh. Sa pagsapit ng galing, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin tulad langit na ika'y sarap marating. Bawat tibok ng puso ay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Na 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 At ngayon ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha, pag-ibig kay sarap hampag. Tulad ng tubig sa batis, hinahanggan ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad na 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 na
tibok ng puso kay sarap damhin. Tulad ng himig ang pag-ibig natin. La 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 la. Tapos kung darating, nais ko ikaw pa rin, aking kapiling sa mga araw pang darating. Walang ibang hinihiling, pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ayoko nang magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sana wag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y laging mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa iyo. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin, ang aking kapiling sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa iyo. Pag-ibig ko'y iyo, kahit hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa iyo. Ayan, salamat!